Hello po. Ay, sino pala kayo? Guys, 'no? Andiyan na pala kayo, mga kaibigan, hindi ko pa alam na andiyan na pala kayo. 'Yan. Hello po, kamusta? 'Yan, okey, okey. So, start na tayo, 'no? 'Yan. Hello po, muli po live tayo 'no, Admin Rich po ito. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Admin Rich, komentarista, isang pro-admin vlogger na sumusuporta sa ating Pangulo, libre, walang bayad 'no. Libre po, walang bayad. Ang aking pagsuporta ay for free, walang bayad, libre 'no. So, ayun po, ang topic po natin ay ito, 'no. Duterte flood control scam. Oh, 'yan po ang topic natin, Duterte flood control scam, 'yan. Okay. So, the Filipino people deserve to know the truth, mga kaibigan, 'no? Deserve po ng bawat Pilipino na malaman natin ang buong katotohanan dito po sa mga scam, 'no, ng mga flood control ng past administration. So eto, this is just 2 years of Duterte's flood control budget. Imagine what else happened in the rest of his 6 years. 6-year term. Imagine where your taxes actually went. You have the right to know, you have the right to be angry, and you have the power to demand justice. Mga kaibigan, kita naman natin 'di ba tuwing, may bagyo, minsan malakas lang na ulan kahit walang bagyo, bumabaha. Kita naman siguro niyo mga kaibigan, after Duterte, left Malacanang at nung naupo na ang ating Pangulo ng Pilipinas, eto binagyo tayo, binaha agad-agad 'no. So, ibig po sabihin nito, yung flood control na nagawa sa panahon ni Duterte na sinasabing 13,900 plus na flood control na tinapos daw ng administrasyon ni Duterte ay mukhang guni-guni lang. Mukhang mukhang hindi totoo. Kasi kung totoo na talagang natapos ng Duterte administration ang 13,900 plus na mga flood control projects, ay bakit binabaha pagpasok pa lang ni PBBM noong 2022. Ibig sabihin, hindi pala naging successful ang flood control na 13,900 plus ng Duterte administration. Or baka naman talagang walang nagawa, 'no? Baka naman talagang mga ghost projects lang ang mga ito. Baka naman talagang inilagay lang sa bulsa at hindi naman talaga ginawa ang mga flood control, 'di ba? So, hello po Antonio Ungria, salamat po 'no sa, pag-drop by. So eto nga mga kaibigan 'no, ah, itong mga floods na 'to, ito po ay, itong mga flood na nararanasan ng ating bansa, ito po ay sanhi ng korapsyon 'no. Korapsyon sa DPWH, korapsyon sa mga kontraktor, korapsyon sa mga pulitiko na namamahala 'no. At eto nga po, nakita nga po ng ating pangulo at ayaw na po niya na mangyari ito kaya gusto po niya na tuldukan na ang korapsyon dito po sa flood control. Dahil tama nga naman unfair nga naman sa mga Pilipino na tayo po yung nagbabayad 'no, sa mga taxes natin. Nagbabayad po tayo para po diyan sa mga proyekto ng gobyerno. Pero eto, nananakaw lang habang ang mga Pilipino ay nalulubog sa baha tuwing merong bagyo at may ulan. So, maganda po itong ginawang hakbang ng ating Pangulo na siya po mga kaibigan ay, tinututukan niya ito para talagang maging maayos 'no, yung, itong korapsyon ay
mapigil, no? Matigilan na ito, mga kaibigan. Dahil nakita po ng Pangulo natin na, ay grabe, sobra na, mga kaibigan. Alam po natin nung in the time of Duterte, may mga ganito na guys pero hindi po ito, kumbaga hindi po ito pinaglaanan, no, ng pansin ni Duterte. Yan. Hindi po niya ito pinaglaan ng pansin dahil hindi natin alam kung meron siyang, kumbaga, pinoprotektahan dahil mismo ang kanyang anak ay meron ding 52 billion, no? 52 billion na budget na ang sinasabi nga, no, confirmed by DPWH na ito nga ay merong 52 billion. At karamihan daw doon sa 52 billion ay nailagay sa flood control project ng First District ng Davao City. No? So, eto nga mga kaibigan, tingnan natin yan. Hindi naman naayos yung problema, no, sa baha sa Davao City. Tingnan po natin sa Inquirer, no? House probe tackles flood control scam. Yan. Eto ayan. So, Naga City House Majority Leader Rolando Andaya Jr. said on Thursday that there was a flood control scam in the Bicol region. Ito, Bicol region. Ito mga kaibigan. Kailan ito? January 04, 2019. Take note 2019, sa panahon po ito ng Duterte administration. So, yan. Nagresulta ito sa baha, mga kaibigan, no? Na matinding pagbaha sa Bicol region. So, ano pa? Tingnan naman natin dito sa Inquirer.net. Ito mga kaibigan ito yung mga nangyaring mga baha sa panahon ni Duterte dahil po dito sa flood control funds scam na tinatawag. Ito po ay inimbestigahan, no, sa Kongreso, pero alam naman natin na during that time, si Duterte pa ang Pangulo ng Pilipinas, so lahat po ng mga investigation ay hindi po nagpa-prosper, no? Basta tungkol po ito sa gobyerno ni Duterte, hindi po ito nagpa-prosper dahil ayaw po ni Duterte na ilabas ang katotohanan, no? Guni-guni lang. So, Roland 1, 2, 3, guni-guni lang pala ang lahat. Correct, guni-guni lang, no? So, and 2019, House panel to call more DPWH executives over flood control scam. January 6, 2019. So ito po mga kaibigan the House Rules Committee still summoned more officials at the Department of Public Works and Highways to investigate an alleged flood control scam. House Majority Leader Rolando Andaya said in a statement on Sunday. The public hearing in Naga has raised more questions than answers. Yan. So sa panahon po ito ni Duterte, mga kaibigan yan, kita nyo 2019 po ito nangyari, itong mga scam na to. Grabe na po, no? Ang nangyayari nun sa DPWH. So ito pa, okay, January 3, 2019. DBM inserted 14 billion and program funds for flood control projects. Andaya. Yan. So ito mga kaibigan, according to Andaya, the DBM allocated 119 billion to the Department of Public Works and Highways for flood control projects under the 2019 budget. So lahat ng mga kaibigan sa panahon ito ni Rodrigo Duterte, no? Ganito po kalala, mga kaibigan. Ano pa? Tingnan pa natin ito. Malala po, mga kaibigan, ang problema ng DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte. Grabe ang korupsyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung nangyayari ngayon ay minana ng ating Pangulo sa nagdaang administrasyon. Pa, the House Rules Committee found that 14.5 billion of the 75 billion worth of augmentations
to the 2019 national budget of the Department of Public Works and Highways was allocated to low priority flood control projects. So, January 4, 2019. Yan. So, ito po yung mga nangyari, mga kaibigan, no? Ganito po ang nangyari sa panahon ni Duterte, no? 2017 hanggang 2019, ito po yung Duterte flood control scam. Yan. So, sa lahat po ng mga Pilipino, mga kaibigan, na sinasabihan na may malasakit kami sa inyo. Guys, binudol lang kayo, no? Binudol lang kayo ng Duterte administration. Ang mga DDS na naniniwala na may malasakit talaga ang Duterte administration, binudol lang tayo. Kasama ako sa binudol. Kasi 'di ba sa panahon ni Duterte, sumuporta din ako sa kanya, pinagtatanggol ko rin siya. Kasi nga, malapit siya sa mga Marcos. Sabi niya na close ally daw ang tatay niya kay Apo Lakay. Sinasabi niya lagi, no? Bini-build up niya si Apo Lakay. Pinakamagaling na presidente, Marcos. Ang ganda daw ng biyayang dagat, ang ganda daw ng Masagana 99, kesyo ganito, kesyo ganyan, magaling, ganyan-ganyan. So, nabola naman tayo, no? Nabola tayo. Kaya sinuportahan natin siya kasi akala natin ay maayos siya na pangulo. Akala natin ay siya yung magtutuloy, no, sa mga legasiya, no, ni Pangulong Marcos Sr. At ang akala natin ay kaalyado talaga siya ng Marcoses. Pero nagkamali tayo dahil siya pala ay isang traidor at nung ang pangulo natin, PBBM, ay tumakbo, hindi niya sinuportahan. Gusto niyang pabagsakin. Kasi ang gusto niyang tumakbo ay si Bongo at saka si Sara, no? So, grabe. So, eto, no, from 2017 to 2019, the Duterte government poured over 330 billion into flood control projects. Pero habang ang mga bayan sa tubig baha, may mga town na hindi binabaha, nalulunod naman sa pondo. Yan mga kaibigan, no? Ito ay hindi sablay lang, ito ay hindi simpleng red tape, ito ay scam. Flood control daw, pero kontrolado ng iilang pamilya. So, kita niyo si Diskaya, di ba? Diskaya, yung nakalaban ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Dati, akala ng iba, hindi totoo yung mga sinasabi ni Mayor Vico Soto. Pero later on, nakita na totoo pala. At itong Diskaya na to, mga kaibigan, ay involved ito, no, kay Duterte. Ito rin yung paborito, no? Sa panahon ni Duterte, ito din yung paborito na mga kontraktor, no? So, kaya nga, sabi ko guys, yung problema noon, ang tuloy-tuloy, minana ng ating Pangulo. Ang kagandahan lang ngayon kasi, yung Pangulo natin, concern, no? Merong tunay na malasakit sa bayan at hindi niya hahayaan na magtutuloy-tuloy ito hanggang next generation, hanggang sa kaapu-apuhan natin. Hindi ito hahayaan ng ating Pangulo. Yan ang kagandahan sa Pangulo natin, no? I-stop niya. At eto nga mga kaibigan, hindi na pwedeng kumuha ng mga proyekto yung sina Diskaya at yung mga nabanggit ng ating Pangulo sa listahan ay ban na sila at hindi na